Sa kaharian sa isang lungsod ng langit, naninirahan ang hindi mabilang na mga anghel, kanilang natatanging tungkulin at gawain, lahat ay namumuhay sa perpektong pagkakaisa at kapayapaan. Kabilang sa mga makalangit na nilalang na ito ay si Michael, kilala sa buong langit hindi lamang sa kanyang lakas, kundi pati na rin sa kanyang karunungan at katarungan. Ang buhay ni Michael sa langit ay puno ng kagalakan, layunin, at ang payapang kagandahan ng banal na kaharian. Ang langit mismo ay isang tanawin na kahanga-hanga na may mga kalye ng ginto na kumikislap sa ilalim ng walang hanggang liwanag at mga ilog na kasing linaw ng kristal na dumadaloy sa mga luntiang hardin. Mga bulaklak na hindi nalalanta at mga puno na puno ng prutas na kumikinang na parang mga hiyas ang nagagayak sa paraisong ito. Ginugol ni Michael ang kanyang mga araw sa pagbabantay sa mga pintuan ng langit at pagtiyak ng kapayapaan sa mga naninirahan dito. Siya ay isang pinuno sa mga arkanghel, iginagalang at minamahal ng lahat dahil sa kanyang dedikasyon sa kalooban ng Diyos at sa kanyang malasakit sa bawat nilalang, malaki man o maliit. Madalas ang kanyang pakikipag-ugnayan sa iba pang mga arkanghel, tinatalakay ang mga bagay ng espiritu at ang kapakanan ng parehong langit at ng mundo sa ibaba. Sila ay nagtitipon sa bulwagan ng konseho, isang kahangahangang istruktura na sumasalamin sa kaluwalhatian ng paglikha kung saan sila ay nagbabahagi ng karunungan at nagbibigay ng papuri sa Diyos. Sa kabila ng kanyang mga responsibilidad, nakahanap si Michael ng oras upang tamasahin ang mga kababalaghan ng langit. Siya ay maglalakad sa mga hardin, minsan mag-isa, nagmumuni-muni sa mga hiwaga ng universo, o minsan kasama ang mga kapwa-anghel na nagbabahagi ng mga kwento ng paglikha at ang kagalakan ng paglilingkod sa makapangyarihan. Yung kapayapaan ng langit ay malalim, isang kapayapaan na lampas sa pag-unawa. Ito ay isang lugar kung saan walang anino ang maaaring umiral, kung saan ang bawat puso ay puno ng pag-ibig, at ang bawat kaluluwa ay nasa perpektong pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ito ang tahanan ni Michael, isang kanlungan ng kabutihan at liwanag, isang patunay sa kagandahan at kasakdalan ng banal na pag-ibig. Monstiwan abayabana, hindi magatagal magpakailanman. May isang anghel na nagngangalang Lucifer na napakaganda at kumikinang na parang tala sa umaga. Gayunpaman, ang puso ni Lucifer ay nagdilim dahil sa kayabangan. Nais niyang maging higit sa lahat kahit pa sa Diyos. Ito ay nagdulot ng malaking kalungkutan sa langit, sapagkat ang ganitong mga pag-iisip ay laban sa pag-ibig at pagkakaisa na nagbubuklod dito. Nag-alsa si Lucifer laban sa Diyos. Hinimok niya ang ikatlong bahagi ng mga anghel na sumama sa kanya. Ngunit ito ay isang malaking pagkakamali sapagkat walang sino man ang makatatayo laban sa pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Nang malaman ni Michael ang tungkol dito, alam niyang kailangan niyang kumilos agad upang protektahan ang langit at ang kapayapaan nito. Ibinigay ng Diyos kay Michael ang tungkulin na pamunuan ang mga tapat na anghel laban kay Lucifer at sa kanyang mga tagasunod. Ito ay magiging isang labanan na walang katulad. Isang labanan sa pagitan ng liwanag at kadiliman sa mismong puso ng langit. Dumating ang araw ng labanan. Ang kalangitan sa itaas ng langit ay napuno ng mga tunog ng nagbabangga ang mga espada at ang maliwanag na kislap ng mga baluti. Si Michael, gamit ang kanyang espada ng dalisay na liwanag, ang nanguna sa pagsalakay laban kay Lucifer. Matindi ang labanan kung saan si Michael at ang kanyang mga anghel ay gumagalaw, umiiwas sa mga madilim na apoy at sumasalag ng mga atake. Liwanag. Si Lucifer, gamit ang kanyang espada, ay lumaban pabalik. Sa paligid nila, ang kalangitan ay naging isang kaguluhan, liwanag at anino habang naglalaban ang mga anghel. Parehong panig ay nagdusa ng matinding pagkalugi. Walang ganitong labanan ang nangyari sa langit noon at ginamit ng mga puwersa ni Lucifer ang madilim na kapangyarihan sa kanilang kalamangan. Sa kabila ng lakas ni Lucifer, ang determinasyon at pananampalataya ni Michael ay hindi matitinag. Sa isang makapangyarihang sigaw, tinawag ni Michael ang kapangyarihan ng kabutihan at ang kanyang espada ay lalo pang nagningning. Sa isang mapagpasyang sandali, tinamaan niya si Lucifer. Ang epekto ay napakalakas. Si Lucifer, hindi nakayanan ang pananampalataya ni Michael at pagkakaisa ng mga tapat na anghel ay natalo. Lucifer at ang kanyang mga tagasunod ay itinapon palabas ng langit, bumagsak parang bulalakaw malayo sa liwanag. Michael at ang kanyang mga anghel ay nagtagumpay, ngunit mabigat ang kanilang mga puso sa pagkawala ng kanilang mga kapatid.
Bumalik ang kapayapaan sa langit, ngunit ang labanan ay isang paalala ng kahalagahan ng kababaang loob at katapatan. Mula noon, si Michael ay ipinagdiriwang bilang tagapagtanggol ng langit, isang tunay na bayani na nanindigan sa harap ng kadiliman. Ang kanyang katapangan at pananampalataya ang nagligtas sa kaharian ng liwanag, tinitiyak na ang pag-ibig at pagkakaisa ay maghahari magpakailanman. At kaya, ang kwento ng laban ni Michael kay Lucifer ay naging alamat, nagtuturo sa lahat tungkol sa kapangyarihan ng kabutihan at ang panganib ng kayabangan.